Ramdam ko ang bigat at talukap ng mga mata, ngunit pinilit kong dumilat. Nakatulog ako nang hindi ko namamalayan. Umaga na pala. Mabigat ang aking katawan at tingin ko. May lagnat ako. Pinilit kong gumalaw. Nasagi ko pa ang isang gaserang walang laman. Nilaglag ito sa sahig. Nabasag. Agad akong bumangon. Sa pagtayo ko, tila umikot ang paligid. Nawalan ako ng panimbang at nabuwal sa sahig. Tila hindi ko na maramdaman ang mga hita ko. Pinilit kong gumapang, patungo sana sa banggera ngunit may matinis akong huning naririnig. Gumapang ako patungo sa pintong sawali. Matagal ngunit narating ko pa rin ang pinto. Hindi ko alam kung panaginip ang nangyari kagabi. Ngunit nang bahagyang sumakit ang kanan pa ako, sinipat ko iyon. Napalunok ako. Naroon ang butas na sugat na kasing laki ng munggo. At patuloy pa rin na tumatagas roon ang masaganang dugo. Muling may humuni sa labas. Gamit ang natitirang lakas, pinilit kong buksan ang pinto. Tila kasi tinatawag ako ng huni. Tirik ang araw sa labas. Mainit pa rin. Panay ang mahina akong hingal. Sing-init ata ng katanghalian tapat. Ang mainit na hangin lumalabas sa bibig ko. Di kalayuan, may nakita akong babae. Nakakimonang kutim. May sayang kulay abo. Nakalugay ang mahabang buhok. Tingin ko, nasa 40 na ang babae. Nais ko sanang humingi ng tulong rito ngunit tila wala itong balak lumapit. Nalilisik rin ang mga pulang mata nito. Masamang nakatingin sa akin. Nanlumo akong napatingin sa kamay niya. Humaplos iyon sa puno. Marahil sa labis na panghihina, hindi na makarehistro ng tamang emosyon sa akin. Kahit nang makita ng mga mata kong unti-unting humahaba ang mga itim nitong kuko. Ngumisi pa ito. Tila nakakalokong binuka ang bibig at lumabas roon ang nakarolyong dila. Tila yata umabot sa pusod nito ang haba. Pinikit ko ang mata. Nakatulog muli ako. Pagmulat ko, wala pa ring nagbago. Bukod sa pakiramdam na lantan-lanta. Kinala ko ang mga mata. Paluwag na ang araw. Hinanap ko ang babaeng nakasandig sa sampalok. Wala na ito. Ngunit may pumalit. Isa namang lalaki. Nakasuot ng itim na kamisentro. Itim rin ang pantalon. May makapal na abakang lupit na nakatali sa bewang nito ngunit walang tapak o itak na nakasukbit. Napahawak ako sa ulong namimikat. Saglit pumikit. Nang magmulat muli ako, nawala na ang lalaki. Muling dumilim ang aking paningin. Ang malalakas na ingay ng kulisap ang nagpagising sa akin. Gabi na muli. Madilim ang paligid. Maging sa bahay. Hindi ko na malaman kung ilang araw nang nakakalipas. Ang alam ko lang, pahina na ng pahina ang pakiramdam ko. Lalo na tuwing nakikita ko pasalit-salit ang babae at ang lalaking tila may hinihintay na kung ano. Ramdam kong ayaw nila akong tulungan at nararamdaman kong gusto nila akong lumabas ng bahay. Sa hindi ko maintindihang dahilan, tila hindi nila kayang lumapit. Maliwanag ang buwan. Nagtaka ako nang hindi ko makita ang isa sa 2 taong laging nakatanghod sa akin ng ilang araw. 2, 3. Bakit hindi pa ako namamatay? Pinilit kong gumapang hanggang sa mahulog ako sa 3 baitang na hagdan. Napabuga ako sa hangin. Tila naman hidang aking pakiramdam. Mula sa tiyan ko hanggang sa paa,
Hindi ko na maramdaman. Tanging mga braso ko na lang ang may kakayahang gumalaw. Muli akong gumapang. Sunod-sunod ang hingal ko. Anong nangyayari sa akin? Nag-angat ako ng ulo nang marinig ang mahihinang singasing sa di kalayuan. Ngunit tuluyan akong naupos. Tumihaya ako. Wala nang puwang ang takot. Wala nang puwang ang lungkot. Saglit kong pinasadahan ng mabituing langit. Muli akong pumikit. Hindi na umaasang magkakamalay pa. Naramdaman kong umihip ang maalinsaang ang hangin. Hindi na ako makahinga na maayos sa ilong kaya pinuka ko ang mga labi. Bakit hindi pa ako namamatay? Naulinigan kong may tumatakbo patungo sa akin. Ramdam ko ang kanyang pagmamadali. Naririnig ko at nararamdaman sa lupang aking kinahihimlayan. Tila hindi na talaga rumirehistro ng tama ang utak ko. Wala na akong pakialam sa lahat. Gusto ko na lang matapos na. Hindi ko alam kung ganito ba ang pakiramdam ng unti-unting dumudulas sa bangin ng kamatayan. Hindi na kasi ako nakakapag-isip. Tila manhid na ako. Hindi ko na maigalaw maging ang mga daliri ko. Pumikit ako. Ngunit may maiinit na kamay ang kumanlong sa akin. Tila sinusuri kong napanaw ko. Amoy vanilya. Napalunok ako nang may kung anong bumasa sa tuyot kong labi. Ang ilang patak ay pumasok sa bibig ko. Matamis. Napakatamis. Tamis na nakakahumaling. Tuloy-tuloy ito sa aking lalamunan. Napadilat ako at wala sa sariling hinawakan ang pinagkagalingan ng matamis na likido. Hindi ko na maalala kung kailan ako uminom ngunit ngayon lang ako nauhaw ng ganito. Sa unti-unting paglinaw ng mata ko, napansin kong pulsuhan pala ang sinisip-sip ko at dugo ang iniinom ko. Ngunit sa halip na bitiwan, may sariling isip ang kamay ko at labi. Humigpit ang kapit ko sa tangan at lalong binoon ang tila tumutulis kong ngipin sa pulsuhang pinagmumulan ng nakakahumaling na dugo. Naglakbay ang init na nagmumula sa iniinom kong tila pulot sa tamis. Pinapainit ang bawat himaymay ng aking katawan. Bahagya ako nakaramdam ng pagkangilo, ngunit lalo kong kinagat ang pinanggagalingan ng matamis na dugo. Unti-unting lumilinaw ang paligid at ang pagbalik ng aking lakas. Saka ko lang minasdan na may-ari ng brasong tangan ko. Sinalubong ako ng gintong pares ng mga mata. Nangungusap iyon. Ang lalaking ito. Natatandaan ko siya. Iniwas ko ang tingin. Tila nakaramdam ako ng pagkapahiya. Ngunit hindi iyon sapat upang bitawan ko ang pagkakakagat sa kanyang pulso. Hindi ko na inintindi kung tama o mali ang aking ginagawa. Nangingibabaw kasi ang uhaw. At uhaw na uhaw ako ngayon. Maya-maya pa, maingat na dinantay ng lalaki ang kamay sa pisngi ko. Gumapang iyon sa panga at may ingat na inawat ang mga labi kong nakadikit pa rin sa kanyang pulsuhan. Nagpaawat naman ako. Ayokong bumitaw ngunit tila nasasaktan na siya. Marahan kong kinagat ang labi. Habang titig na titig pa rin sa kanyang pulsuhan. Tumindig ang lalaki. Nilahad ang kamay sa akin. Walang alinlangang inabot ko iyon bago muling sinalubong ang ginintoan niyang mga mata. Sinapo ng isang kamay niya ang pisngi ko. Napalunok ako sa samyong naaamoy. Amoy vanilya. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman sa mga sinabi ni Narciso.
ang lalaking may gininto ang mata. Pinakinggan ko siya habang minamasdan ang pagsara ng sugat ko sa aking talampakan. Masarap sa pandinig ang boses niya at hindi siya sinungaling. Lahat ng sinasabi niya at sinabi sa akin ay totoo. Nilipat ko ang mga mata sa naglalagablab na apoy. Kain-hangin raw ang ginawa sa akin dahil hindi ako makuha mula sa loob ng bahay. Kaya pinili nila ang pamamaraang iyon. Hindi ka pa tuluyang puros, Loretta. Hindi mo pa nararamdaman ang kalam ng iyon tiyan. Maaamoy ka pang presa ng mga tulad nating aswang. Mas lalakas ang iyong samyo dahil nagbabago na ang iyong katawan. Kaya huwag ka magtaka kung bumalik yung mga nagtangka sa'yo. Wika ni Narciso. Amoy presa raw ako at iyon ang gustong-gusto ng mga aswang. Bukod roon ay may kakayahan raw akong maipapasa sa dalawang iyon kung tuluyan akong napatay. Ang kakayahang mabilis ang paghilom sa kahit anong sugat na matatamo. Naririnig ko na ang mga salitang aswang. Bata pa ako, ngunit hindi ko akalaing totoo. Ang isang nilalang na akala ko ay panakot lamang sa mga batang ayaw sumunod sa utos ng mga magulang. Sinabi niyang isa na rin akong aswang. Wala siyang mapagpipilian dahil malapit na raw ako mamatay. Kung hindi niya ako pinainom ng kanyang dugo. Hati ang damdaming pumupukaw sa dibdib ko. Isa roon ang sana ay hinayaan na lang niya ako. At ang isa naman ay natatakot sa bagong buhay na akin tatahakin. Sinabi niyang dalawang landasan ang pagpipilian ng isang aswang. Ang kumain ng tao o hayop. Pinili ko ang ulo. Ayoko pang mamatay ngunit ayoko naman maging aswang. Ngunit huli na. Nagngit-ngitan ang mga ngipin ko. Kasalanan ito ng dalawang aswang na iyon. Nilipat kong paningin mula sa apoy patungo sa bahay namin di kalayuan sa aming kinalalagyan. Ayoko nang pumasok roon. Isang malalim na bundong hininga ang pinakawalan ko bago tumayo, tumalikod at nag-umpisang humakbang palayo kay Narciso. Napatayo rin siya, tinawag ako. Tumigil ako saglit ngunit hindi ako lumingon. Saan ka paroroon? Tanong niya. Saglit ako nag-isip. Baka tularan na lang kita. Maglalagalag ako. Ayoko nang manatili rito. Sagot ko. Maaari bang sumama? Tanong niya. Napalunok ako. Gumuhit sa isip ko ang imahe nila tatay. Baka hindi mo maibigang kasama ko. May kakayahan kasi akong nananagot pag nagsisinungaling ang aking kausap. Katwiran ko. Nagsinungaling na ba ako sa'yo? Saka ko lang pinayagan ng sariling lumingon. Nagulat pa ako dahil kilapit na niya sa akin ang salubungin ko. Ang gininto ang pares ng mga mata niya. Nag-umpisang magrikodo ng puso ko sa sunod-sunod na tibok. Gantong-ganto yung tibok ng puso ko nung una ko siyang makita. Unti-unti niyang nilapit ang mukha sa akin. Tila ako nahihipnotismo sa mga mata niya. Kumikinang iyon tuwing tinatamaan ng liwanag na nanggagaling sa bawat pagsayaw ng apoy. Nang biglang naging blanko ang aking paningin. Tila tumigil ang pagtibok ng aking puso. Nang muling magliwanag, ay may nakita akong isang tagpo. Ako at si Narciso, nasa isang talon, nakalubog ang kalahati ng aming katawan sa tubig. Sinusuot niya sa kaliwang palasing-singang ko ang isang gininto ang singsing na napapalibutan ng maliliit na brilyantitos. Nawala ang tagpo at napalitan. Ako muli at siya. Lumilipad kami sa himpapawid. Nasa wangis ng itim na uwak. At ang panghuli, ako muli at siya.
tanglaw na maliwanag na ilaw na galing sa buwan. Magkayakap kami habang unti-unting nagiging isa. Muling dumilim ang paningin ko at saglit lang bumalik sa kasalukuyan ng aking kamalayan. Ano yun? Tanong ko, napanay ang lunok habang nagpapasalit-salit ng tingin sa labi niyang nakangiti at sa ginintuan niyang mga mata. Sinabi niyang iyon ang tinatawag na silip sa hinaharap, sa mga mangyayari, sa mga magaganap. Isang kakayahang tanging puros lamang ang nakakagawa. Nakita kita. Tayong dalawa. Wika ko. Ngunit hindi niya ako sinagot. Mabilis lang niyang tinawid ang distansya ng aming mga labi. Ito ang una kong halik. Tila ako ng lambot sa pagdapo ng malambot niyang labi sa labi ko. Agad niya akong niyakap upang hindi ako mabuwal. Ang mumunting dampi ay unti-unting lumalim. Nananakop. Nag-aanihaya. Kinawit ko ang mga braso sa kanyang leeg at binalik ang matatamis na halik. Namao sa mga manok kakatilaok, ngunit hindi pa rin naming magawang umidlip. Nakaupo pa rin kami sa lupa. Nakasandal ako sa dibdib niya. Napagpasyahan naming lumisan bago magbukan liwayway kinabukasan. Kinakabahan ako na nananabik. Ito ang kauna-unahang beses kong aalis sa pugad na aking kinagisnan. Sinabi niyang dumaan muna kami sa isang pamilyang tinulungan niya. May sisiguraduhin lang daw siya. Nakangiti akong sumang-ayon. Mabilis lumipas ang mga oras. Unti-unti, nakakaramdam ako ng pagkalam ng tiyan. Marami kaming napag-usapan. Marami ako nalaman. Masyadong napuno ng galak ang puso kong hindi alintana ang pagbabago ng aking katawan bilang isang aswang. Nagpaalam si Narciso ng bandang 4:00 na ng hapon. May mahalaga lang daw siyang kukunin. Bibili rin ng pamalit kong damit. Isang mainit na halik ang iniwan niya bago kami nagpalitan ng makahulugan tinginan. Muli kong ginatungan ng siga. Lahat ng nasa paligid ko ay alintana ko na. Tumatalas na ang aking pakiramdam. Tiningala ko ang araw. Sandali na lang ay lulubog na ito. Nang saglit matigilan. 10 metro mula sa layo ko, nakakaramdam ako ng mga patalilis na pagkilos. Alam kong hindi iyan si Narciso. Alam ko ang amoy niya. Amoy banilya si Narciso. Ang mga naaamoy ko ngayon ay tila mga sugat na nabubulok. Hindi ako nagpahalata. Ang sabi ni Narciso, malapit sa arko nakatira ang mag-asawang nagtangka akong kainin. Hindi sila aalis rito dahil inari na nila ang bayan. Naalala ko ang ginawa sa akin ng dalawa. Aabutin rin marahil ng 2 oras ang pagbaba ng isang ordinaryong tao mula sa aming bahay patungo sa may arko. Iyon ang dahilan kung bakit ayoko munang umalis. Gusto kong gumanti. Ang sabi ni Narciso, hindi naman sadya ng mag-asawang ginawa. Likas lang sa isang nabubuhay ang kumain at tao ang pangunahing pagkain ng isang aswang. Ngunit nasa akin pa rin daw ang pagpapasya. Kung sa tingin ko raw ay makatarungang gumanti, ay karapatan ko rin daw iyon. Oo, para sa akin. Napangiti ako nang isang iyaw ng pusa ang narinig ko. Hindi ako nagpahalata. Marahil sa pandinig ng ordinaryong tao, natural lang iyong tinig ng hayop. Ngunit sa pandinig ng aswang, alam ko, hindi totoong pusa ang nakamasid, hindi kalayuan. Humahalo rin kasi sa malinis na hangin ang sangsang ng kanilang hininga. Pumikit ako, muling ginatungan ng siga.
Naipagpasalamat kong ang lugar na kinatitirikan ng aming dampa ay wala ng kapitbahay. Maging ang pinakamalayo na si Manggado ay wala na rin. Lumipat na rin sa kabilang bayan. Kaya walang madadamay o makakasaksi sa mangyayari kung sakali. Tumingala ako sa langit. Ilang oras na lang. Lalaganap na ang dilim. Bukas, bago magbukang liwayway, kumpleto na ang pagbabago ng aking katawan. Mula sa tao, patungong puros. Mag-iiba na ang samyo ng aking dugo. Makakapagpalit na ako ng anyo. Sabi ni Narciso, ang unang makukuha ko pag nakainom ng dugo ng puros ay ang pagpalit ng kulay ng aking mga mata. Sunod ay ang pagtalas ng aking pakiramdam at ang kakaibang bilis at lakas. Sapat na iyon sa sandaling ito upang makaganti ako. Nakaramdam ako ng mga paang lumapat sa lupa. Saglit bumuelo upang tumalon. Nakakarinig ako ng mga mumunting pagkampay ng pakpak. Naging ibon. Pumikit ako. Nagpalit ng kulay ng mga mata mula sa ginto patungong itim upang hindi nila mahalatang nagbabago na ang aking katawan. Upang akalain nilang iniligtas lang ako ni Narciso sa kamatayan. Ang pagbalik nila ay nangangahulugang naaamoy pa nila ako bilang presa. Muli ako nakarinig ng singasing, mahihina na tila ba pinipigilang lumabas sa mga bibig na naglalaway. Mahina akong napaismet. Tumindig ako. Naglakad ng ilang hakbang malapit sa kasukalan. Muli akong nakaramdam ng pagsunod. Maging ang pagtapak nila sa tuyong dahon ay rinig ko. Lalong tumindi ang amoy ng nabubulok na laman. Indikasyon na malapit na sila sa akin. Humarap ako at hindi na nagulat sa dalawang aswang na ilang hakbang na lang ang layo. Parehas silang nakahukot. Walang mga saplot. Makintab at nangingitim ang buong katawan sa uling na ipinahid. Tila nagtaka ang dalawa nang hindi nila ako makakitaan ng takot, lalo na nang ipamalas nila ang makakapal at mahahabang kuko. Sabay silang sumugod sa akin. Napangiti ako. Patakbong sumalubong rin ako. Mas mabilis kumilos ang lahing kinabibilangan ko. Walang-wala sa todo nilang pagtakbo. Pinuntirya ko ang espasyo sa gitna nila. Patungo sa akin. Mabilis kong sabay na hinawakan ng bawat balikat nila. Dahil madulas gawa ng lana, ay dumausdo sa mga kamay ko sa kanilang mga braso na agad kong pinakagat sa mga kuko kong biglang tumubo. Bumuo ng mga iyon sa kanilang mga laman. Hindi ko iyon binitawan. Isang mabilis na pagtalo ng ginawa ko. Kasabay ang paghahatak sa mga braso ang hawak ko. Nakarinig ako ng tunog ng mga nabaling buto. Nang lumapag ang mga paa ko sa lupa, nakangiti kong nilingon ang dalawang naiwan sa pagtalon ko. Sabay silang sumigaw nang maramdamang sa mabilis kong pagsalubong ay napigtal ko ang parehas nilang mga braso. Lumuwag ang ngiti ko nang makita kong papalapit sa kabilang gilid si Narciso. Kumagat ang pain. Mabilis niyang nilapitan ng dalawa. Hindi na pinatagal ang paghihirap. Sabay tinagpas ang mga leeg. Gumulong ang mga ulong. Kapwa dilat pa ang mga mata. Hindi handa sa mabilis na kamatayang nasumpungan. Umalingasaw ang dugo nilang amoy burak. Bahagya ako napangiwi. Humukay si Narciso na may kalalimang libingan. Doon niya initsa ang dalawang bangkay. Akman tatabunan niya ngunit pinigilan ko siya. Mabilis akong kumuha ng mga tuyong dayami. Sinama ko sa hukay. Bago kumuha ng isang kahoy na may dingas at initsa roon. Mabilis na nagdingas sa mga dayami. Lumikha iyon ng iba't ibang kulay ng apoy. Nakaramdam na ako ng kakaibang init sa katawan.
Panay rin ang hawi ko sa mahaba kong buhok na nililipad ng hangin. Bahagya ako nairita. Tinipon ko ang lahat ng buhok ko at tinagpas gamit ang matalas na kuko. Napangiti si Narciso habang minamasdan ako. Maging iyon ay inits ako sa apoy. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa iyon. Marahil ay dahil sa kaisipang hindi na akong dating 14 si Loretta. Dama ko sa loob ng aking katawan ang pagbabago. Yumayakap na ako sa bagong buhay na kasama si Narciso. At tingin ko, tama lang ang aking ginawa. Nilipat ko ang tingin sa aming dampa. Maging iyon ay sinilaban ko. Nag-aagaw ang dilim at liwanag. Ilang sandali na lang, sisikat na ang araw. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko habang nakatayo kami sa arko ng Santa Catalina. Mahigpit na hinawakan ni Narciso ang isa kong kamay. Tumingin ako roon. Bago ilang beses na lumunok. May kaba sa aking dibdib. Alam niya yon, kaya pinili kong lumisan agad sa Santa Catalina. Iba na kasi ang tingin ko sa mga taong dati ay hindi ko naman nalalanghap sa hangin. Hindi ko na naising sa baryong iyon ako unang kumuha ng pagkain. Doon ako nagkaisip. Kaya kahit paano, may respeto ako sa bayang pinagmulan. Nilingon ko ang panaderyang nagbigay ng tamis pagkatapos ng digmaan. Pinikit ko ang mga mata at muling sinamyo ang matamis na amoy ng butse vanilya. Mabango pa rin, ngunit hindi na katulad ng dating samyo ang dating sa akin. Hindi na nakakagutom. Ang butse vanilya ang pangalawang magandang bagay na nagbigay sa akin ng tamis. Ang una ay ang kalayaan. Ang totoo, hindi ko na sigurado kung ang natapos ba na digmaan o ang paglisan ng malupit kong pamilya ang pakahulugan ko sa kalayaan. Hindi na rin ang butse vanilya ang pakahulugan ko sa tamis. Para sa akin, ang tamis na hindi na magbabago ay ang tamis na galing sa labi ng lalaking kahawak kamay ko ngayon. Isang sulya pa bago ako tuluyan tumalikod sa bayang pinagmulan. Nang tignan ko si Narciso, lahat ng pangamba at takot ko ay tinunaw na ng ginintuan niyang mga mata.